Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala asrafil mursalin Sayyidina Habibina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa juriyatihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kapayapaan at magandang araw po sa ating lahat. Atin pong tatalakayin ngayon ang tinatawag na at-taqwa, na ang kahulugan ang tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito'y nabanggit na ng maraming bisis sa loob ng malulhating Quran. Isa na rito ay ang nasa Suratul Baqarah al-aya 183 ng pagkakasabi dito, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ng kahulugan, o kayong mga naniwala, ang pag-aayuno ay itinalaga sa inyo kagaya ng pagtalaga sa mga nauna sa inyo, upang sakali kayo ay maging matakutin. Ang aya na ito ay ini-address sa mga naniniwala o mga Muslim. At alam natin na ang mga propeta, sila ay mga Muslim, kagaya ni Nabi Daud alayhi salam. Siya ay nag-ayuno. Ang kanyang pag-ayuno ay salit-saling araw. Halimbawa, siya nag-ayuno sa araw na ito, sa sunod na araw hindi naman, sa sunod na araw ay mag-ayuno naman. Yun ay ginawa niya sa buong buhay niya. Yun ang tinatawag na pag-ayuno na wisal sa Arab. Ganon din si Maryam na ina ni Isa alayhi salam ay nag-ayuno. At saka mismo si Isa ibn Maryam na si Jesus sa ibang pananampalataya ay siya ay nag-ayuno ng 40 araw. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa niya itong obligado sa isang buong buwan. Ito ay ang sa buwan ng Ramadan, ang pag-ayuno. At isa ito sa mga haligi ng Islam, ang Ramadan, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At ang pag-ayuno ay isang gawain na kung ito ay nakuha mo o nagampanan mo ang lahat ng mga alituntunin dito, ang ipinag-uutos dito. Sinabi ng naitala sa hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nang ibig sabihin, ang sino mang itinindig niya ang Ramadan, ibig sabihin itong buwan, buong buwan ng Ramadan mula nung umpisa hanggang katapusan, isang buwan, na may pananampalataya at umaasa sa gantimpala nito, ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat na minor niyang kasalanan, ng kasalanan niyang naunang taon. Patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung itinindig niya ang Ramadan. Ang kahulugan nito, ibig sabihin ang lahat ng alituntunin na mga gawain doon sa Ramadan, katulad ng pag-iwas sa pagkain, pag-iwas sa pag-inom, pag-iwas sa pagkipagtalik sa kanyang asawa mula sa adan ng Fajar hanggang sa adan ng Maghrib. At kabilang din dito ang pag-iwas sa mga panglilibak, paninirang puri, at yung pangdaraya, pangdarambong, at saka pakikipag-away. Kung mayroong mag-alipusta sa iyo, sabihin mo na anasaim. Ako'y nag-aayon. Huwag mong patulan. Ikaw ay iwas. Sabar ang kailangan. Nandito sa atin ang sabar. May takot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya
ang taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay masabar. Innallaha ma'as sabirin. Katotohanan siya Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa kanila na mga mapagtiis. So, ibig sabihin, hindi lamang ang pag-iwas sa pagkain o pag-inom o pagkikipagtalik sa asawa ang dapat nating gampanan sa buwan na ito. Iwasan natin ang mga lahat ng masamang gawain na kahit pa man hindi sa Ramadan, ito ay pinagbawal na ni Allah subhanahu wa ta'ala na matagpuan natin sa alulhating Quran. Sinabi niya, wailul likulli majatil lumaja. Ang ibig sabihin, kasawian sa mga maninirang puri. Wailul lil mutaffifin, kasawian sa mga mandaraya. At fawailul lil ansalatihim, mayroong isa sa mga aya rin na sinabi niya, fawailul lil musallin, nang ibig sabihin, kasawian sa mga nagdarasal. Bakit? Nagdarasal, bakit sawi? Sa karugtong ng aya, alladhina hum an salatihim sahun. Dahil sila ay nagpabaya sa kanilang mga sala sa takdang oras nito. Dahil ang mga sala ay mayroong kanya-kanyang mga itinakdang oras, ang duhur, ang asar, ang maghrib, isa at fajar, may kanya-kanyang oras. So kung ikaw ay nagpabaya niyan, hindi mo inalagaan, so kasawian sa mga taong iyon. Yun ang pagsala ng mga tinatawag na munafik. So ito ay ating iwasan, lalong-lalo na dito sa buwan ng Ramadan. Dito ay, itong buwan ng Ramadan ay napaka maraming biyaya dito. Dahil ang bawat isang gawaing mabuti ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 ulit o higit pa o hanggang sa 7,000 na kabutihan ng igaganti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Depende sa iyong mga gawaing mabuti. Kaya, huwag nating sayangin ang buwan na ito. Iwasan natin ang mga masamang gawain. Ito'y palitan natin ng mabuting gawain. Kahit man lang sa pananalita. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran, qaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min sadaqah yatba'uha adza. Na ibig sabihin, ang pananalitang mabuting salita ay mas mainam kaysa kawang gawa na binabanggit naman sa nagbigay. Ibig sabihin, kapag ikay nagbigay ng iyong kanan, ay hindi na alam ng kaliwa. Ibig sabihin, mas mainam yung sikreto na kawang gawa. Huwag mo nang banggitin pa kung ikay nagbigay na, kahapon ako nagbigay kay Pulan doon, nagbigay ko kahapon. Huwag na. Mas mainam na mabuti. At ang mabuting salita o advice ay mas mainam doon kaysa kawang gawa na binabanggit naman. At ang napaka madali lamang na mga salita, madaling i-memorize, subalit napakalaki ang kanyang gantimpala. Sinalisay sa hadith an Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala kalimatan khafifatan alal lisan takilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi. Napakadali ang kahulugan ng hadith. Ito'y muttafaq alay. Sinalaysay ito ng dalawang imam, rawahu Bukhari o Muslim. Ng kahulugan, dalawang salita, magaan sa dila at mabigat sa timbangan. Dahil tayong mga Muslim naniwala tayo sa araw ng paghukom ay mayroong timbangan ng mga gawa. Itong dalawang salita ito, mabigat sa timbangan ng mga mabuting gawa. Ilagay yun doon sa timbangan. At ito'y
pinakamahal ng mahabaging Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang pagsabi na lamang na subhanallahil adim, subhanallahil wabdiyamli. Napakadali. Huwag natin sayangin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang mayroon pa tayong mga natitirang araw na mayroon pa tayong mga pag-asa na gumawa ng kabutihan at magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan na ang mga masamang gawa dahil sa paglipas ng Ramadan. Yun ay tuloy-tuloy na inshallah ang ating mga mabuting gawa, dahil itong Ramadan ay isang pagsasanay para sa atin. So ipagpatuloy natin kahit wala na ang Ramadan, ang nasanayan nating mga gawaing mabuti ay ipagpatuloy natin, nang sa ganun ay punong-puno ng pagkatakot ang ating puso, yung pagkatakot na tayo mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanya tayong mamahalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.